Eto ho, nasa 15 pulis na sangkot ho o manoy sangkot sa kaso nitong mga missing sa Bungero. Aba, maaari pang madagdagan. Mga pulis naman nasa restrictive custody na ng Philippine National Police. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Kasalukuyan ang nasa ilalim ng restrictive custody ng Philippine National Police ang 15 mga kapulisan na napag-alamang sangkot sa mga kaso ng mga nawawalang sa Bungero na siya mismong kinumpirma ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon sa hepe, nasa ilalim ngayon ng kanilang kustudiya ang mga naturang pulis na sangkot umano sa pagkidnap at pagpatay sa higit sa 100 nawawalang sa Bungero at kasalukuyan na rin anya silang nakipagtulungan sa National Police Commission para sa mas malalim pang pagkakasa ng investigasyon sa naturang kaso. Ito ay para matiyak na mananaigang transparency, impartiality at masiguro na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng mga biktima na siyang matagal nang inaasam ng kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Kinumpirma rin ni Torre na hindi lamang mula sa isang unit ang mga sangkot at may ilan na mula sa mga regional offices, habang ang ilan naman ay mga business na sa serbisyo kung saan pinakamataas sa posisyon anya na nasangkot sa naturang kaso ay Police Lieutenant Colonel. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Torre na patuloy pa rin ang ikinakasang investigasyon para sa mga administratibo at kriminal na kaso at ayaw naman rin ng hepe na pangunahan ng mga efforts ng mga otoridad hinggil sa kanilang investigasyon. Sa kabila nito ay para manaig din ang pagiging patas at malinis sa pag-usad ng kaso, ay dapat din anyang bigyan ng pagkakataon ng mga sangkot na sagutin ang mga reklamo laban sa kanila. Kasunod ito ay siniguro naman ng hepe na bagamat bibigyan sila ng pagkakataong masagot o makasagot, ay hindi anya sila bibigyan ng Philippine National Police ng luwang at puwang na paglaruan ng bukas at maging hustisya. So na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabungeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Yes, they are in Camprame. Lieutenant Colonel? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong magresulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na Samantala, Bombo Victor, Bombo Jai, hindi naman din anya nahihinto sa bilang na ito ang kanilang mga ginagawang efforts para malaman pa ang iba pang mga individual na mga maaaring posible at nasangkot sa kasong ito ng mga nawawalang sa Bungero. Hindi anya hihinto ang PNP sa pangangalap ng mga sapat na impormasyon at ebidensya para matukoy pa ang ibang kapulisan at maaaring hindi lamang anya sa 20 titigil ang bilang at malaki ang posibilidad na madadagdagan pa ito. Marami pa kasi mga lumulutang na pangalan habang nagpapatuloy ang investigasyon na siyang kailangang sumailalim pa sa verifikasyon habang may mga sapat na impormasyon naman anya ang kapulisan tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga posibleng sangkot sa kaso. Sa kasalukuyan naman ay nakapokus anya ang PNP sa pagkumpirma ng mga impormasyon sa naunang 15 nasa restrictive custody habang ibang mga personalidad naman ay saka na anya ilalantad dahil sa nagpapatuloy na investigasyon sa kaso ng mga sa Bungero. So na yan, pakinggan naman natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. as I've said earlier, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay? May mga iba pang mga personalities na identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at kung kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-confirm ng information dito sa 15. All the rest is we will release the information as the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay na mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na ma-involve dito. Sa ngayon ay patuloy naman ang pagsasagawa ng kanilang mga ang PNP ng kanilang mga eksaminasyon at pagkalap ng detalye, lalo na at may ilang mga lugar pa ang tinutukoy bilang disposal site ng mga sabungero matapos na mapag-alaman na hindi lamang sa Taal Lake itinapon ang mga labi ng mga biktima.
Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Bombo Bea Piniza nag-uulat para Bombo sa Bea. number one and most trusted radio network in the country. Bombo Bea? Yes, Bombo Victor. Matanong ko lamang, Bomba Bea, no? Itong mga missing sa bungero, nasa mahigit 4 years na nawawala. And ngayon nga lang lumutang itong 15 na pulis ang manoy sangkot sa pagkawala ng mga ito. May time frame pa na ibinigay si General Torre kung kailan matatapos itong investigasyon kasi habang tumatagal, parang nalalayo tayo sa hustisya, Bomba Bea. Actually, Bombo Victor, originally 20 na kapulisan yung nabanggit dun sa affidavit ni alias Totoy na sangkot dito sa pagkawala at pagkamatay ng higit sa 100 mga sabungero. Ngunit ayon kay PNP Chief, ayaw niyang pangunahan yung magiging investigasyon at kung hanggang kailan tatagal itong magiging investigasyon ng mga otoridad, lalo na at ang nangunguna dito sa mga preliminary investigation ay yung Department of Justice na, dahil yung sa kanila naman ayon din kay General Torre, sila lamang yung nagbibigay ng mga sapat na impormasyon na kakailanganin sa investigasyon ng Department of Justice, dahil nga nauna na dito pinahayag niya kanina na nagbibigay ng mga pahayag si alias Totoy sa kanila months before pumutok na itong mga balita tungkol dun sa kinaroroonan ng mga labi ng mga sabongero, Bombo Victor. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, Bomba Bea, may statement yung Department of Justice. Well, naniniwala sila doon sa credibility ng mga impormasyon na ibinibigay nitong si alias Totoy, bagamat pinangalanan na nga itong sinasabing whistleblower dito sa kaso ng missing sabongero. May paliwanag ba si General Torre kung bakit di pwedeng pangalanan itong mga pinangalanan ni alias Totoy na nasa 20 na initial na mga pulis na manoy sangkot dito sa mga nawawalang sabongero, Bomba Bea? Isa lamang yung maging rason niya kung bakit hindi niya muna pinangalanan ang mga sangkot na pulis dito, Bombo Victor, at lalo na kung saan nang galing ng mga regional offices at kung ano mga posisyon ang kinalalagyan ng mga pulis na ito. Sabi niya, ayaw niya ng pangunahan at ayaw niya rin preemptive, kumbaga mabigyan ng butas yung kanilang mga kinakasang investigasyon, lalo na at nagpapatuloy pa rin yung mga investigasyon dito sa kaso ng mga sabongero. Maaari daw kasi na may mga personalidad na piliing pigilan ang hanay ng kapulisan sa pagkakasa ng kanilang mga preliminary investigation para matukoy pa yung mga personalidad at yung mga pulis na sangkot dito sa kaso, Bombo Victor. Maraming salamat, Bomba Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!